ang balitang tila gumimbal sa mundo ng lahat ng social media platforms, maging ang media, at kapapasok lang na balita ngayong araw, August 9, 2025, kung saan inilabas na ng Quezon City Prosecutor Office ang biglaang arrest order laban sa dating talunang senador na si Antonio Trillanes sa kasong isinampa ni Congressman 1st District Representative ng Davao City na si Pulong Paulo Duterte at asawa ng pangalawang pangulo na si Attorney Manasseh Manscarpio. Sa biglaang utos at bisa ng Metropolitan Trial Court Quezon City Branch 131 ay kumpirmadong pinatawan at pinaaresto ang senador na si Antonio Trillanes matapos ang kanyang di umano'y mga kasinungalingang pahayag o false testimony na tila nilabag nito ang Article 183 Paragraph 1 of the Revised Penal Code na isinampa sa court by the Office of the City Prosecutor, Quezon City. Kaugnay ito sa umano'y maling pahayag ni Trillanes sa isang pagdinig ng Kamara noong 2024. Matapos suriin ang complaint affidavit, reply to affidavit, counter affidavit at rejoinder affidavit ay diniklara ng korte na may sapat na dahilan upang magpalabas ng warrant of arrest laban sa senador na si Antonio Trillanes. Nag-ugat ang reklamo sa dating senador matapos akusahan sina Paulo Duterte at Attorney Manscarpio na di umano'y drug lord ang mga ito. Hindi rin raw totoo na di umano'y nagtataglay ng yaman ng pamilyang Duterte na tinatago sa iba't ibang bangko. Matapos nga nito ay kumpirmado na ang pagpapaaresto sa dating senador na si Antonio Trillanes. Itinakda rin ng korte ang monitoring hearing sa January 26, 2026 upang subaybayan ang implementasyon at serbisyo ng warrant of arrest na ayon sa ilan mukhang di na mapipigilan pa at tila isa-isa nang dumarating ang karma kay Antonio Trillanes. At ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay isa pa sa matinding kasinungalingan umano ni Trillanes ay tungkol sa bank account ng mga Duterte. Kaya nagtataka at nagtanong ang marami sa ating mga kababayan, papaano niya iyon malalaman ng mga bank account ng mga specific na tao? Wala namang court order ang korte, kaya't hindi pwedeng ibigay ng nasabing bangko basta-basta na lamang ang mga impormasyon sa nasabing mga bank account. Isa umanong kasinungalingan at pwede rin umanong sampahan ng kaso ang mga bangkong naglabas ng mga impormasyon na walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Kaya't ang kaduda-duda ngayon at ang pinagtataka ng marami sa ating mga kababayan kung bakit walang mainstream media ang nagbalita nito patungkol kay Trillanes at tila mukhang binabagyo na ng karma ang lahat na kumakalaban ngayon sa pamilyang Duterte.